Maaari mo lamang subukan, ngunit hindi mo kayang hawakan ang lahat ng iyong mga aktibidad sa buhay ng mag-isa. Madalas kang sigurado tungkol sa kung paano magbubukas ang isang partikular na kaganapan, ngunit ito ay nagtatapos sa paraang hindi mo inaasahan. Kailangan mong ganap na makibahagi ang Diyos sa iyong pang-araw-araw na gawain. Kapag nasa tabi mo siya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa tagumpay ng iyong araw dahil alam mong kahit anong mangyari ay ang pinakamabuti para sa iyo. Kapag kumikilos ang Diyos para sa iyo, makatitiyak ka na walang mangyayaring masama. Samahan mo akong tuklasin ang mga lihim na magtutulak sa Diyos na kumilos para sa iyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong makiusap sa iyo na mag-subscribe sa aming channel sa YouTube. I-click ang notification bell para makakuha ng mga update sa tuwing may na-upload na bagong video. May karapatan ka sa banal na tulong sa bawat hakbang na gusto mong gawin sa buhay. Ito ay dahil naintindihan ng Diyos kung gaano kalimitado sa kaalaman at lakas. Maaaring nagawa mo na ang lahat ng iyong mga plano at nagkaroon ng larawan kung paano mo gustong mangyari ang iyong araw, ngunit hindi ito nagtatapos sa ganoong paraan. Ito ay dahil sinusubukan ng ibang magkasalungat na puwersa na kontrahin ang iyong magagandang plano. Alinman sa galit nila ang magagandang bagay o ang iyong mga plano ay makagambala sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong maunawaan na gaano man kaganda ang iyong mga hangarin, hindi ito makakatugon sa opinyon ng lahat. Kung ano ang hinahabol mo ng buong lakas mo ay ang kinakalaban ng ibang tao. Ginagamit din ng dyablo ang pagkakataon ng pagtatalo na ito upang manipulahin ang iyong kapaligiran laban sa iyo. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng balanse at tagumpay na kailangan ng lahat sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag nauna ang Diyos sa iyo, ginagawa niya ang lahat ayon sa nararapat. Ipinangako sa iyo ng Diyos sa Isaias 42:16 na, "Aking papatnubayan ang mga bulag sa mga daan na hindi nila alam, sa mga landas na hindi nila alam, papatnubayan ko sila, aking gagawing liwanag ang kadiliman sa harap nila, at gagawin kong makinis ang mga baluktot na dako. Ito ang mga bagay na aking gagawin, hindi ko sila pababayaan." Naiintindihan ng Diyos kung gaano kakamangmang tungkol sa buhay at handang tumulong sa iyo. Nangako siyang dadalhin ka sa mga landas na hindi mo pamilyar. Maaaring ito ay isang bagong landas sa karera, kasal, pagbuo ng isang pamilya, o pakikipagtagpo ng isang bagong kaibigan. Alinmang bagong bagay ang gusto mong subukan, handang gabayan ka ng Diyos sa pamamagitan nito. Sisikat niya ang kanyang liwanag sa bawat kadiliman sa iyong landas upang malinaw mong makita. Hindi ka malito sa anumang bagay dahil pinaliliwanag niya ang iyong puso at binibigyan ka ng kalinawan bago gumawa ng anumang desisyon. Inaalis niya ang lahat ng salungat na plano ng iyong mga kaaway at tinutulungan kang malayang gumalaw ng walang anumang problema. Iyan ang nangyayari kapag kumilos ang Diyos para sa iyo. Kung gusto mo pa ring harapin ang iyong mga problema ng mag-isa, dapat mong maunawaan na hindi mo alam kung paano ito gagawin. May sinabi si Jesus sa Juan 14 na, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Ang banal na kasulatang ito ay nagpapaalala sa iyo na kailangan mong dumaan kay Jesus bago makamit ang anumang gusto mo. Alam niya ang totoo sa investment na yon. Maaari niyang sabihin sa iyo kung ito ay flop o hindi. Siya ang tagapagbigay ng buhay, siya lamang ang nakakaalam kung hihinga ka sa susunod na araw. Kailangan mo ang kanyang buhay upang ituloy ang iyong pangarap. Pinoprotektahan ka rin ng kanyang buhay mula sa mga panganib sa hinaharap. Binibigyan ka niya ng tagumpay kapag nahaharap ka sa anumang hamon na tila banta sa buhay. Ang insight, wisdom, at knowledge na kailangan mo para maging excel sa dakilang taas ay naka-emd lahat sa kanya. Kapag kumilos siya para sa iyo, ginagawa niyang mas madali ang paglalakbay para sa iyo. Nagiging kumpiyansa at panatag ka ng tagumpay sa dulo. Narito ang 5 subok na lihim na magpapakilos sa Diyos para sa iyo.
Ang una ay sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang matuwid na buhay. Ang buhay na puno ng kompromiso at walang pagsasaalang-alang sa mga dikta ng Diyos ay hindi perpekto para sa iyo kung kailangan mo ng suporta ng Diyos. Kung gusto mong kumilos ang Diyos para sa iyo, dapat mong iwasan ang anumang hindi gusto ng Diyos. Ang pamumuhay ng kasalanan ay maglalayo sa iyo ng pabor ng Diyos. Itinuro sa atin ng Panginoon sa Biblia na dapat kang maging banal tulad ng Panginoon mong Diyos na banal. Tingnan ang mga Israelita na iniligtas ng Diyos mula sa mga Ehipsyo. Naroon siya para sa kanila sa ilang at dinala pa nga sila sa lupain ng Kanaan gaya ng kanyang ipinangako. Ngunit ang mga anak ni Israel ay nagsimulang tumalikod sa mga daan ng Diyos. Nagsimula silang sumamba sa ibang Diyos, at iyon ang naging dahilan upang talikuran sila ng Diyos. Si Abraham ay isang taong inilipat ng Diyos para sa kanya. Siya ay matuwid sa harap ng Diyos, at ang Diyos ay nagpakita sa kanya nang siya ay nahaharap sa isang kakilakilabot na sitwasyon. Lumipat si Abraham sa Gerar, at dahil natakot siya na mapatay siya at kunin si Sarah, sinabi niya sa kanila na kapatid niya si Sarah. Hindi naman siya nagsinungaling dahil stepsister niya si Sarah. Kinuha ni Abimelech, ang hari ng Gerar, si Sarah dahil inakala niyang kapatid siya ni Abraham. Hindi komportable si Abraham sa sitwasyon, ngunit kinailangan niyang sumang-ayon na mapangalagaan ang sarili niyang buhay. Nakita ng Diyos ang lahat at nagpunta sa ngalan ni Abraham upang balaan si Abimelech. Ang sabi ng Biblia sa Genesis 20:3, ngunit naparoon ang Diyos kay Abimelech sa panaginip isang gabi at sinabi sa kanya, parang patay ka na dahil sa babaeng kinuha mo, isa siyang asawa. Hindi mo ba gusto ang ganoong uri ng pagtatanggol? Ito ay kung paano kumikilos ang Diyos sa ngalan ng mga matuwid at nakikipaglaban sa kanilang mga laban. Hindi niya malalaman kung ano ang nangyari kung hindi ito binanggit ng hari kay Abraham. Ang alam lang sana niya ay naibalik na sa kanya ang kanyang asawa. Nakikita mo ba kung bakit kailangan mo ang Diyos sa iyong tabi? Ang mga gumagalaw ng Diyos para sa kanila ay laging nakakaranas ng mga himala na hindi nila maipaliwanag. Lumapit sa Diyos at maging matuwid sa harapan niya para makakilos siya para sa iyo. Kung nasa tabi mo ang Diyos, walang makakalaban sa iyo. Ang pamumuhay ng isang matuwid na buhay ay hindi kasing hirap ng tila. Pinadali ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang pinakamamahal na anak, si Jesu Kristo, na mamatay para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, ikaw ay gagawing matuwid at banal sa harap ng Diyos. Buburahin niya ang iyong mga kasalanan at tatanggap ka ng biyayang mamuhay ng matuwid. Ang kailangan mo lang gawin ay aminin na ikaw ay makasalanan at isuko ang iyong buhay kay Jesus. Ang kanyang dugo ang papawi sa iyong mga kasalanan, at ikaw ay magiging isang bagong nilalang, walang kapintasan at banal sa harap ng Diyos. Babaguhin niya ang iyong buhay, at ang pinakamagandang bahagi nito ay ang Diyos ay magsisimulang kumilos para sa iyo. Magiging kanya ka na, kaya't poprotektahan ka niya sa lahat ng bagay para sirain ka. Sinasamantala ng dyablo ang iyong makasalanang pamumuhay upang magdulot sa iyo ng mga problema, ngunit kaagad mong isinuko ang iyong buhay kay Jesus, mawawala ang kanyang pagkakahawak sa iyo. Tuluyan na siyang matatalo sa buhay mo magpakailanman. Piliin ang daan ng katuwiran ngayon sa pamamagitan ng paniniwala sa Panginoong Jesus, at pagtatapat sa Kanya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. Magsisimulang kumilos ang Diyos para sa iyo. Ang pagpapakumbaba ay ang pangalawang karakter na dapat mong isaalang-alang na buuin kung gusto mong magsimulang kumilos ang Diyos para sa iyo. Hindi makagalaw ang Diyos sa ngalan ng isang tao na sa tingin niya ay mas malaki o mas nakakaalam kaysa sa Diyos. Dapat mong kilalanin ang iyong pangangailangan para sa tulong at tumawag sa Diyos para sa kanyang tulong. Dapat mong ibaba ang iyong sarili at matuto sa kung kanino ka aakayin ng Diyos. Dadalhin ka ng Diyos sa maraming proseso na kailangan mong kalimutan kung sino ka man at sundin ang kanyang pamumuno.
Ang ilan sa mga prosesong iyon ay maaaring mukhang nakakababa, ngunit iyon ang tanging paraan na matutulungan ka ng Diyos. Isinalaysay ng Biblia ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Naaman. Siya ang kapitan ng mga hukbo ng Syria, ngunit dumaranas ng ketong. Ang kanyang alilang babae ang nagsabi sa kanya tungkol kay Eliseo. Tiniyak niya kay Naaman na mapapagaling siya ng Diyos sa kanyang karamdaman sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Eliseo. Pumunta si Naaman sa Israel upang makita si Eliseo, ngunit tila may problema. Hindi niya naabot ang inaasahan niya. Si Eliseo ay nagpadala ng isang mensahero kay Naaman at hiniling sa kanya na isawsaw ang kanyang sarili ng 7 beses sa ilog Jordan upang ang kanyang ketong ay malinis. Nabigo si Naaman tungkol sa paraan ng pagpapagaling ni Eliseo. Sinasabi sa atin ng 2 Hari 5 oras 11 minuto negatibo 12. Ngunit si Naaman ay umalis na galit at nagsabi, "Akala ko'y tiyak na lalabas siya sa akin at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos. Iwinagayway ang kanyang kamay sa batik at pagalingin ako sa aking ketong. Hindi ba't ang Abana at Pharpar, ang mga ilog ng Damascus, ay mas mabuti kaysa sa alinmang tubig sa kanila at nalinis ba ako ng Israel?" Kaya tumalikod siya at umalis sa galit. Si Naaman ay hindi lamang nagkaroon ng problema sa paraan ng pagpapagaling ni Eliseo, kundi pati na rin sa ilog na hiniling niya sa kanya na isawsaw ang kanyang sarili. Ang problema ni Naaman ay pagmamataas. Nais niyang kumilos ang Diyos para sa kanya at itatag ang kanyang kagalingan, ngunit hindi siya sapat na mapagkumbaba upang sundin ang mga tagubilin na ibinigay sa kanya. Hindi niya alam na para kumilos ang Diyos para sa kanya, kailangan niyang magpasakop sa kanyang tagubilin. Hindi ikaw ang magsasabi sa Diyos kung paano mo gustong mangyari ang iyong himala. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at kung paano ito gagawin. Kaya naman ang pagpapakumbaba ay isang pangunahing pangangailangan sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Kailangan mong maging mapagpakumbaba, kung hindi, makaligtaan mo ang iyong mga pagpapala. Kung sa tingin mo ay napakalaki mo upang magpasakop sa proseso ng pagbabagong pinagdaraanan ka ng Diyos, magtatagal ito para makuha ang tagumpay na iyon. Hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang mga prinsipyo para sa iyo. Ikaw ang dapat magbago sa sarili mo para maging mas mabuting tao kung kailangan mo ng tulong niya. Kaya nga ang Biblia ay nag-uutos sa atin na huwag umayon sa pattern ng mundong ito, ngunit magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga isip. Ang mundo ay magdadala ng napakaraming stereotype na tila nagpapalaki sa iyong ego. Sasabihin nila sa iyo na ang paglalakad sa ilang mga kalsada ay mas mababa sa iyong mga pamantayan, ngunit ang daan na iyon ay kung saan iningatan ng Diyos ang iyong pagpapala. Pakawalan ng pagmamataas at isuko ng buo sa Diyos upang magawa niya ang hindi mo magagawa para sa iyong sarili. Ang pagpupuri at pagsamba ay ang ikatlong paraan upang anyayahan ang Diyos sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin na ang Panginoon ay naninirahan sa mga papuri ng kanyang mga tao. Ibig sabihin, lumalapit siya sa iyo ng personal anumang oras na purihin mo siya at hinahawakan ang iyong mga problema. Kung sasambahin mo siya, hahantong siya sa iyong mga laban para sa iyo at bibigyan ka ng tagumpay. Ito ang lihim ng mga Israelita. Sinasabi sa atin ng Biblia kung paano sila hinarang ng pader ng Jericho. Mayroon silang mga espada at bala para basagin ang pader at salakayin ang mga tao. Ngunit hiniling ng Diyos sa kanila na purihin siya gamit ang mga trompeta sa halip. Iyon ay dahil gusto ng Diyos na personal na humakbang sa labanang iyon. Nais niyang ipakita sa mga tao ng Jericho na siya ang Diyos ng Israel, at hindi niya kailangan ng anumang sandata upang manalo sa kanyang mga pakikipaglaban. Nais ng Diyos na humakbang din sa iyong kaso. Nais niyang patunayan sa patuloy na isyung iyon na siya ang Diyos sa iyong buhay at walang problema ang pinahihintulutang magpagapos sa iyo. Ang sikreto sa pagdadala sa Kanya sa sitwasyong iyon ay ang iyong walang pasubali na papuri.
Salamat sa Kanya mula sa kaibuturan ng iyong puso. Umawit at sumayaw sa kaluwalhasyan ng Kanyang pangalan. Kalimutan kung ano ang gusto mong gawin niya para sa iyo at isipin ang lahat ng Kanyang ginagawa. Kadalasan ay nakatutok ka sa kung ano ang gusto mo na nakalimutan mo kung ano ang ginagawa ng Diyos o kung ano ang ginawa niya noon. Iyan ay hindi nararapat sa lahat. Tanggapin na ang Diyos na nagdala sa iyo hanggang ngayon ay maaaring mauna sa iyo upang durugin ang bawat hadlang sa iyong landas. 3 bansa din ang humarap kay Haring Jehoshaphat ng Juda. Ang mga Moabita, mga Ammonita, at yaong mula sa bundok Seir ay humayo upang makipagdigma laban sa Juda. Ang mga tao ng Juda ay sumigaw sa Diyos dahil sila ay walang magawa sa harap ng mga bansang iyon. Wala silang anumang kailangan upang labanan sila dahil ang kanilang mga hukbo ay mas malawak kaysa sa kanila. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at tiniyak sa kanila na mauuna siya sa kanila sa labanang iyon at hindi sila lilipulin ng kanilang mga kaaway. Lumabas sila sa larangan ng digmaan, at bago nila marating ang kampo ng kanilang mga kaaway, inutusan ni Haring Jehoshaphat ang mga anak ni Israel na magsimulang magpuri sa Diyos. Itinabi nila ang kanilang mga sandata at nagsimulang umawit at sumayaw sa kataas-taasang Diyos. Sa 2 Kronika 20:22, sinasabi ng Biblia, nang sila ay nagsimulang umawit at nagpupuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga pananambang laban sa mga tao ng Ammon at Moab at sa bundok Seir na sumasalakay sa Juda, at sila ay natalo. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa mga bansang iyon? Nagsimula silang mag-away sa isa't isa. Nag-away sila hanggang sa napatay ang lahat sa kanila. Nang dumating ang mga lalaki ng Juda sa lugar at tumingin sa malaking hukbo, tanging mga bangkay lamang ang nakita nila sa lupa. Walang nakatakas. Kaya't si Jehoshaphat at ang kanyang mga tauhan ay yumaon upang kunin ang kanilang mga samsam. Dinala nila ang lahat ng kanilang kagamitan, damit at mahahalagang bagay. Napakaraming pandarambong na inabot ng 3 araw para maimpake silang lahat. Iyon ay isang tipikal na halimbawa ng Diyos na nauuna sa iyo upang hawakan ang mga sitwasyon na dapat sana ay sumira sa iyo. Pinapaharap niya ang iyong mga kaaway at ibinibigay sa iyo ang kanilang mga ari-arian. Isipin na may 2 kasamahan mo na nagpaplano kung paano ka idawit sa iyong trabaho upang ikaw ay matanggal sa trabaho, ngunit ang Diyos ay nagpunta sa ngalan mo at nagdulot ng mga problema sa pagitan nila. Inilalantad nila ang mga sikreto ng isa't isa at lahat ng kalupitan na ginawa nila sa kumpanyang iyon. Sila ang mga natanggal sa trabaho habang ikaw ay kumuha ng mas kagalang-galang na posisyon. Nagsisimula kang tamasahin ang lahat ng dapat nilang tangkilikin. Iyan ang ibig sabihin ng kumilos ang Diyos para sa iyo. Kapag pinuri mo siya, hindi mo kailangang ipaglaban ang iyong sarili. Kailangan mo lamang ibigay ang lahat sa Diyos at siya na ang bahala. Paano mo magagawa iyon? Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na papuri at pasasalamat sa Diyos. Si Haring David ay isang tao na ang buhay ay nailalarawan sa maraming labanan. Hindi lamang niya nilabanan ang kanyang mga kaaway, kundi pati na rin ang kanyang dugo, mga anak, at mga tao mula sa kanyang sambahayan ay humarap sa kanya sa isang punto. Hinarap niya ang maraming kritikal na sitwasyon, ngunit nakaligtas siya sa lahat ng ito. Nagpunta ang Diyos sa ngalan niya upang talunin ang lahat ng kanyang mga kaaway. Iyon ay dahil si Haring David ay isang taong labis na nagpupuri sa Diyos. Sumulat siya ng napakaraming matamis na himig para sa Diyos na nakuha sa aklat ng mga awit. Walang record na natalo siya sa anumang labanan dahil hindi siya sumama sa mga espada lamang, sumama siya sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang papuri. Nakaugalian din ni Haring David na magtanong sa Diyos bago magsimula sa anumang labanan. Kahit na siya ay may lakas at ang mga sundalo sa kanyang tabi, hindi siya gumalaw kahit 1 pulgada kung hindi siya pinahihintulutan ng Diyos na umalis. Idiniin nito ang pangangailangang maging mapagpakumbaba at magpasakop sa pangunguna ng Diyos.
Ang buhay ng pasasalamat ay nagpapanatili sa iyo na mapagpakumbaba. Ito ay nagpapakilala sa iyo na ang Diyos ang tumulong sa iyo, hindi ang iyong karunungan o lakas. Ginagawa nitong madali para sa iyo na isuko ang iyong kalooban sa Diyos at pahintulutan ang kanyang layunin na manaig. Pagkatapos ay magsisimula siyang kumilos para sa iyo, na ginagawang madali ang bawat tila mahirap na sitwasyon. Ginagawa niyang tuwid ang bawat baluktot na landas para sa iyo. Binibigyan ka niya ng bilis sa pagkamit ng pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon. Italaga ang iyong sarili sa isang pare-parehong ugali ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos bago mo simulan ang iyong araw at makikita mo kung paano siya kikilos para sa iyo. Ang ikaapat na praktikal na hakbang na magpapakilos sa Diyos para sa iyo ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Kung nagdarasal ka na marinig ang tinig ng Diyos tungkol sa iyong buhay o anumang sitwasyon sa paligid mo, ang iyong mga panalangin ay nasagot ngayon. Ang Biblia ay nagdadala ng tinig ng Diyos, at kapag nabasa mo ito, malalaman mo ang iniisip ng Diyos tungkol sa sitwasyong iyon. Sinabi ng salmista sa awit 111, 105, ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang salita ng Diyos ang liwanag na sumisikat sa iyong landas habang ginagawa mo ang iyong pang-araw-araw na gawain. Ibinubunyag nito ang bawat lihim na nakatago sa dilim at sinasabi pa sa iyo ang hindi mo alam. Isipin na nahaharap sa isang serye ng mga pagkalugi sa iyong negosyo at sinusubukan mong i-trace ang dahilan ng ilang sandali ng hindi nagtagumpay. Nakaugalian mong mag-aral ng kahit isang kabanata ng Biblia araw-araw bago umalis. Kaya, habang nag-aaral ng iyong Biblia noong araw na iyon, pinangunahan ka ng banal na espiritu sa kwento ni Ananias at Sapphira, at kung paano sila nagsinungaling tungkol sa pagdadala ng lahat ng kinita mula sa kanilang mga benta. Habang pinag-iisipan ang kwentong iyon, patuloy niyang inihahayag ang panganib ng hindi katapatan, at kung paano mapipigilan ng mga taong pinagkakatiwalaan mo kung ano ang sayo. Sa ilang sandali, maaari mong matunton ang ugat ng iyong mga problema. Ito ay hindi malayo sa iyong mga hinala, natuklasan mo na hindi ka nakakatanggap ng tamang bilang ng mga produkto mula sa iyong mga supplier. Nagtiwala ka sa kanila ng labis na hindi mo naisip na i-cross-check kung ano ang iyong binili bago simulan ang iyong mga benta. Pagkatapos matanggap ang paghahayag na iyon mula sa iyong pag-aaral ng Biblia, lumabas ka sa araw na iyon na alam kung ano mismo ang gagawin upang kumpirmahin kung ano ang sinabi sa iyo ng Diyos. At syempre, hindi ka nagkamali. Nalaman mo ang katotohanan, hinawakan ang sitwasyon, at ang plaka ng mga pagkalugi ay nabawasan. Iyan ay eksakto kung paano kumikilos ang Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Inihahayag niya ang mga bagay na naaayon sa iyong sitwasyon at binibigyan ka ng karunungan upang pamahalaan ito. Sa halip na humingi ng payo mula sa ibang mga mapagkukunan, subukang hanapin ang payo ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Ito ang pinakadalisay at walang halong paraan upang makuha ang patnubay at direksyon na kailangan mo. Hindi ka maaaring magkamali sa Biblia. Kaya nga sinasabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay at amen. Ibig sabihin hindi na ito mababago. Ano man ang sabihin ng Diyos ay nakatayo. Ito ang pundasyon kung saan dapat itayo ang iyong buhay, hindi ang opinyon ng iyong mga kaibigan o ang stereotype ng lipunan. Kung hahayaan mo ang salita ng Diyos na pumunta sa ngalan mo, wala kang itatala kundi tagumpay. Ang dyablo ay hindi mananaig sa iyong buhay. Ang isa pang malalim na kahalagahan ng salita ng Diyos ay nakakatulong ito sa pagsasauli. Kahit na ang nawala sa iyo ay maaaring mabawi hanggat maaari mong buksan ang tanglaw ng salita ng Diyos. Nagkwento si Jesus tungkol sa isang babae na nawala ang kanyang barya sa Biblia. Ang una niyang ginawa ay buksan ang ilaw. Ang salita ng Diyos ay yaong liwanag na magpapakita sa iyo kung saan nakatago ang iyong mga ari-arian.
Marahil ay nananalangin ka sa Diyos na manguna sa paghahanap mo ng makakasama sa buhay. Bigyang pansin ang iyong Biblia, ang eksaktong paglalarawan ng kapareha na kailangan mo ay naroon. Marahil ay nalilito ka sa tamang career path o negosyo na dapat mong pasukin. Ang sagot sa lahat ng iyong katanungan ay nasa salita ng Diyos. Kapag pinag-aralan mo ito, makukuha mo ang direksyon na kailangan mo. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Hindi makakakilos ang Diyos nang wala ang kanyang tinig. Karamihan sa mga tao ay gustong kumilos ang Diyos para sa kanila, ngunit ayaw nilang mag-aral ng Biblia. Nakalulungkot, hindi kumikilos ang Diyos nang wala ang kanyang tinig. Kung gusto mong pumasok ang Diyos sa iyong sitwasyon at tulungan ka, ugaliing mag-aral ng Biblia araw-araw, mas mabuti sa umaga bago ka lumabas, para malinaw mong maunawaan kung ano ang magiging takbo ng iyong araw. Sa anumang pagkakataon, laging sumilip sa iyong Biblia. Ang huling bagay na dapat mo ring gawin kung gusto mong kumilos ang Diyos para sa iyo ay ang panalangin. Ang panalangin ay ang pagkilos ng pagpapaalam sa iyong kahilingan sa Diyos. Ito ay kapag sinabi mo sa Kanya ang tungkol sa iyong mga hangarin at kung paano mo siya gustong humakbang sa iyong sitwasyon. Kapag gusto mong kumilos ang Diyos para sa iyo, kailangan mong ipaalam sa Kanya ang tungkol dito, at magagawa mo iyon palagi sa pamamagitan ng pare-pareho at taimtim na panalangin. Huwag ipagpalagay na alam ng Diyos kung ano ang gusto mo at gagawin niya itong magagamit. Alam ng Diyos, ngunit gusto pa rin niyang tanungin mo siya. Kaya nga sabi ng Biblia sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat, ay iharap ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Sa halip na mabalisa at mabigatan tungkol sa iyong sitwasyon, dalhin ito sa harap ng Diyos sa mga panalangin. Babasahin niya ang iyong puso ng kapayapaan na higit sa pangunawa ng tao. Ang iyong sitwasyon ay maaaring napakahirap na ang mga tao ay maghihinuha na hindi mo ito malalampasan, ngunit kapag ang kapayapaan ng Diyos ay napuno ang iyong puso, hindi mo na mararamdaman ang bigat ng hamon na iyon. Ito ay dahil ang Diyos ay nauna sa iyo upang balikatin ang lahat ng mga pasanin. Kinuha niya ang bigat mula sa iyo sa pamamagitan ng kapayapaang ibinigay niya sa iyo. Ang kapayapaang iyon ay nagbabantay din sa iyong puso sa tamang landas. May mga pagkakataon na nahaharap ka sa mga masalimuot na desisyon na dapat gawin at hindi mo alam ang tamang landas na tatahakin, ngunit kapag nananalangin ka sa Diyos, pupunuin niya ang iyong puso ng kapayapaan. Kumbinsido ka sa iyong sarili tungkol sa tamang bagay na dapat gawin. Ang iyong mga panalangin ang siyang nagbibigay sa iyo ng pribilehiyong iyon. Naririnig ng Diyos ang lahat ng sinasabi mo sa Kanya sa mga panalangin at nag-aalok ng mga solusyon sa lahat ng iyong mga problema. Sinisira din ng mga panalangin ang mga pader ng imposibilidad. Gaano man kalubha ang isang sitwasyon, maaaring tapusin ito ng mga panalangin. Nanalangin si Jesus nang gagawa siya ng ilang desisyon. Nanalangin siya bago pumili ng kanyang mga disipulo. Nanalangin siya bago at pagkatapos ng bawat ministeryo. Ang panalangin ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan at lakas upang inabigate ang lahat ng mga hadlang sa kanyang landas. Binanggit ng Biblia ang tungkol sa iba't ibang tao na nag-anyaya sa Diyos sa kanilang sitwasyon at ang kanilang kwento ay binago para sa mas mahusay. Ilang taon nang baog si Hana. Lumapit siya sa Diyos na may matinding paghihirap, nananalangin mula sa kanyang puso, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang bibig. Narinig siya ng Diyos at ibinigay sa kanya si Samuel. Si Daniel ay ipinatapon sa isang kakaibang lupain. Wala siyang ibang pinagmumulan ng aliw maliban sa Panginoon. 3 beses siyang nanalangin sa Diyos araw-araw. Ang kanyang buhay panalangin ay nagbigay sa kanya ng isang mahusay na espiritu na naglagay sa kanya sa isang mataas na posisyon sa palasyo.
Sa kabila ng maraming pagsubok na kanyang hinarap, nakita siya ng Diyos sa lahat ng ito. Paano naman si Jabez na isinumpa mula pa sa kanyang kapanganakan? Nanalangin siya sa Diyos na palakihin siya, at sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Siya ay naging sariling lungsod. Ganyan ang hakbang ng Diyos sa iyong buhay kapag natutunan mong isama siya sa mga panalangin. Habang nananalangin tayo ngayon, kikilos ang Diyos para sa iyo at babaguhin ang iyong kwento para sa kabutihan. Manalangin tayo ngayon. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat ako sa iyong pag-ibig at awa sa aking buhay. Naging tapat ka kahit sa aking pagtataksil. Lagi kang nasa tabi ko sa lahat ng gulo at gulo ng buhay. Hindi mo hinayaang mangibabaw ang mga plano ng dyablo sa buhay ko. Lubos akong nagpapasalamat sa kung gaano mo ako dinala, at inaasahan ko kung saan mo ako dadalhin. Luwalhati sa iyong banal na pangalan. Dalangin ko ang iyong awa na maging sapat sa aking buhay ngayon. Nais kong mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa iyo. Dalangin ko na tulungan mo ako sa pamamagitan ng iyong espiritu na maging banal at matuwid sa harapan mo palagi. Isinusuko ko ang aking kalooban at ambisyon sa iyo. Kinikilala ko na ang aking kaalaman ay hindi sapat upang dalhin ako sa maluwalhating kinabukasan na iyong inihanda. Hinihiling ko na mauna ka sa aking pang-araw-araw na buhay. Kailangan ko ang iyong karunungan at kaalaman upang makagawa ng mga tamang desisyon. Sinindala ang liwanag ng iyong presensya sa unahan para sa akin. Hindi ko nais na simulan ang alinman sa mga pagsusumikap sa buhay ng walang pag-apruba mo. Habang pinaplano at itinuloy ko ang aking mga layunin, gusto kong pangunahan mo ako at idirekta ako sa tamang landas. Dalangin ko na tulungan mo akong malaman ang iyong kalooban sa lahat ng oras. Idinadalangin ko ang pagkaunawa sa iyong salita. Bigyan mo ako ng kalinawan tungkol sa anumang isyu na mahirap para sa akin na maunawaan. Hayaang idirekta ng iyong salita ang aking mga hakbang at tulungan akong gumawa ng matalinong mga desisyon kung kinakailangan. Nagdarasal ako laban sa bawat espiritu ng pagkagambala na kukuha ng aking pansin mula sa iyong salita. Hinihiling ko na ang iyong espiritu ng karunungan at inspirasyon ay punan ako habang pinag-aaralan ko ang iyong salita. Dalangin ko rin ang disiplina na manalangin at hanapin ang iyong mukha hinggil sa bawat sitwasyong aking kinakaharap. Baguhin ang aking buhay at baguhin ang aking sitwasyon, tulad ng ginawa mo para kay Jabez. Wasakin ang bawat balakid sa aking landas at ibalik ang lahat ng aking nasayang na taon. Hinihiling ko na tulungan mo akong mabawi ang lahat ng ninakaw ng aking mga kaaway. Bigyan mo ako ng bilis para sa lahat ng pagkakataong dumanas ako ng mga pagkaantala at pag-urong. Dalangin ko na ang damit ng papuri ay mapasa akin. Tulad ng pagpasok mo sa labanan para sa mga tao ng Juda at nagtakda ng pananambang laban sa mga tao ng Moab, Ammon at Bundok Seir. Humakbang ka sa aking kalagayan at hayaang harapin ng lahat ng aking mga kaaway ang kahihinatnan ng kanilang pakana laban sa akin. Move on thy behalf to subdue every situation that cannot handle on thy own. Dalangin ko ang biyaya na manatiling mapagpakumbaba at masunurin sa iyong mga tagubilin. Dalangin ko na tulungan mo akong laging magtanong sa iyo bago ako gumawa ng anumang desisyon. Ang aking kaalaman at lakas ay hindi sapat upang gabayan ako. Umaasa ako sa iyo na dadalhin ako sa bawat proseso ng aking buhay at paglago. Dalangin ko na sirain mo ang bawat diwa ng pagmamataas at pagmamataas sa akin. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng kababaang loob na panatilihing napapailalim ang aking katawan sa iyong kalooban. Naway bigyan mo ako ng biyaya upang mapagtagumpayan ang bawat tukso sa kasalanan. Lumikha ng malinis na puso upang ako ay maging banal at walang kapintasan sa harap mo. Salamat sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin, Panginoon. Mula ngayon, isinusuko ko ang lahat sa iyo at hinihiling na lumipat ka sa ngalan ko. Naway ang iyong pangalan lamang ang luwalhatiin magpakailanman.
Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Hinihikayat kita na mag-subscribe din sa aming channel sa YouTube. I-click ang notification bell para makakuha ng mga update sa tuwing may na-upload na bagong video. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Amen.